Dumarami na talaga ang populasyon ng mga motorsiklo sa kalsada ng Pilipinas sa panahon ngayon. Magkakaiba man ng disenyo at kinahihiligan ng bawat isa, ay iisa pa rin naman ang layunin, ang magkaroon ng maayos na transportasyon na sulit gamitin, matipid, praktikal, lalo na sa matataong lugar na tanging motorsiklo lamang ang nagsasalba sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa matatraffic na kalsada. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang 10 sulit na praktikal na klase ng mga motorsiklo sa bansa ngayon. Mas mura ang presyo at matipid konsumo na dapat mong bilhin sa pagkakataong ito. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman gabihin po na subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Avenis 125. Isa sa mga bagong motorsiklo ng Suzuki dito sa bansa itong Avenis. May panalong features at naibang pormahan. Inilabas ito sa bansa noong 2022 sa 4 na klase ng kulay na pagpipilian. Sa mga hindi nakakalam, isang Suzuki motorcycle brand sa mga hinahangaan pagdating sa paggawa ng mga transportasyon gaya ng motorsiklo na kung saan ang tibay at ang katipiran ang mas tinututukan. Kaya naman mas nakilala at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang brand sa bansa. At gaya nitong Suzuki Avenis, nilagyan ng modelo ng reliable specs and features gaya ng magandang klase ng makina na nilagyan din ng SEP technology o Suzuki Eco Performance na tumutulong para sa mas maayos na arangkada at mas matipid na konsumo ng gasolina. Pinapagana itong modelo ng 124 cubic centimeter na displacement at single-cylinder 4-stroke 2 valves na ginamitan ng air-cooled type na cooling system na kayang gumawa ng 8.5 horsepower at 10 Nm ng torque. Base na rin sa ilang test drive at mga owner na nakagamit na, ito ay kayang tumakbo ng bilis na 110 km/h. Ang fuel tank capacity naman nito ay 5.2 liters. Ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo gamit itong motor. Sa average fuel consumption na 45 km/L, magandang makina kasama ang matitibay na suspensions na inilagay, isang telescopic port para sa harap at single na shock absorber naman para sa likurang bahagi. Ang kabuuang mga detalye nito ay sinamahan din ng mga convenient features gaya ng mas maluwag na underseat storage, may console pocket at kasamang USB port charging system. Mas pinapanatili namang visibility kahit sa madidilim sa pamamagitan ng mga naglalakihang mga ilaw nito sa harap at likod na mga naka-LED type. Ang braking system ay sinamahan din ng naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran para sa mas makapit na pagtupreno. Ito ay kasalukuyang mabibili mo sa halagang 80,900 pesos dito sa bansa. Yamaha MIUI 125. Astig at nauuso, mula nang inilabas ang MIUI ay naging paborito na ng mga rider na nagsisimula pa lamang magmaneho. Pangalawa sa pinakamurang motor ng brand mula pa rin sa Mio series ng Yamaha. Ang modelong ito ay nagtataglay pa rin ng kalidad, pagiging matatag at maaasahan sa pang-araw-araw na nagmula sa Japanese brand. Isang Mio ay sa mga kinagiliwan din ng marami noong hindi pa nauuso ang napakamodernong teknolohiya. At ito ay available pa rin sa Philippine market na may dalawang klaseng variant na pagpipilian. Ang MIUI 125 standard version at ang MIUI 125S version nito, na nagkakaiba nga lang sa kulay at postura ng external. Bagamat ngayon panahon hindi may tatagong na pag-iiwanan na sa nilalaman pagdating sa teknolohiya na katangian nito. Isa pa rin ito sa masasabi mong mapagkakatiwalaang motor magpahanggang ngayon. Lalo na kung nagpaplano kang bumili ng isang simpleng motor, yung ayaw mo ng masyadong maraming alalahanin, pues pwede mong gawing opsyon ang isang ito, ang Yamaha MIUI 125. Na kung ikukumpara sa Mio Sporty, di naman nagkakalayo ang ilan sa mga halagang features nito. Kaya ng external na disenyo, ngunit mas nakalalamang pa rin ng isang ito pagdating sa engine specs. Ang MIUI 125 ay sinamahan ng halogen type headlamp, isang malapad na front footboard na pwedeng pagkargahan at mga console pocket sa harap. Sinamahan din ito ng retractable hook na sabitan, analog meter panel gauge at isang malapad na seat para sa 2 tao. Ang MIUI ay nilagyan din ng magagandang suspensions gaya ng front telescopic fork, single-sided shock with coil spring sa rear at may gulong na tubeless stars at may kabuuang sukat na 14-inch
sa front and rear. Ito ay sinamahan ng makakapit na brake sa front na naka-disc type at drum brake type naman sa rear. Pagdating sa makina, ang 125cc engine displacement nito ay kayang gumawa ng 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng torque. May average speed itong motor na umaabot ng 105 km/h. Ginagawa ito sa pamamagitan ng automatic transmission type nito na sinamahan ng air-cooled type na cooling system at Blue Core technology ng Yamaha. Meron itong fuel consumption na 40 km/L at may fuel tank na 4.2 liters. Tumitimbang itong motor ng 94 kg at may ground clearance size na 12.3 cm. Nagpapagana sa motor ay ang kick and electric starting nito. Siyang naging magandang bentahe nito na kung saan kahit maubusan ng baterya ay mapapagana mo pa rin sa pamamagitan ng kick starting. Nagkakalaga sa estimated price ito ngayon mula sa 77,900 pesos hanggang sa 80,400 pesos sa bansa. Ang Vespa S125. Isa rin ito sa mga sikat na motorsiklo na ginagamit na ngayon sa bansa. Medyo pricey nga lang ang halaga nito pero magugustuhan mo kapag nalaman mo ang mga nilalaman nito. Ang Vespa S125 ay kombinasyon ng klasiko at modernong katangian na kinumpleto ng pinakabagong teknolohiya ng brand. Ang modelong ito ay isang premium na scooter bike na ginawa upang akitin ang mga batang rider sa kanyang magarang itsura at magagandang function. May kasama itong rectangular shape na headlight kasama ang mga chrome accent para sa dagdag na stash ng appeal. Meron din itong sariling kombinasyon ng kulay at sariling estilo ng pormahan na pamana mula sa mga old school na motorsiklo na hindi nawawala hanggang sa kasalukuyan. Kapag bumili ka nitong motor, meron kang isang pang daily use at mapormang machine na para sa marami ay yayamanin. Yan ang isa sa tanging maibabahagi sa iyo ng scooter bike na ito. Pagkakaroon ng presyo na 160,000 pesos. Ito ay may katangiang urban mobility o yung mas madaling gamitin sa loob ng syudad. May dynamic na karakter at energetic na disenyo. Siguradong makukuha ng S125 ang panlasa ng mga first-timer na riders. Bukod sa na-redesign na floorboard nito at reshape na seats, ang mga standard na features ng Vespa na ito ay kinabibilangan ng LED headlight, LCD digital screen, may kasamang USB charging port at functional glow box kung saan maaari mong itambak ang iyong mga mahalagang gamit. Pagdating sa makina, itong motor ay pinapagana ng 125 cubic centimeter engine na may kasamang single cylinder 4-stroke, 3 valves single overhead cam at naka Euro 3 compliance. Meron din itong nagagawang lakas na hanggang sa 10 horsepower at 10.2 Nm ng torque at isang transmission type na automatic CVT. Ang nagagawang bilis ng motorsiklong ito ay umaabot ng 95 to 100 km/h. Bukod pa dyan, kasama sa set ng suspensions nito ay ang matitibay na klase ng front telescopic fork, single arm suspension sa front at monoshock with coil spring naman para sa rear. Ang bawat gulong nito ay may sukat na 110/70R11 sa front at 120/70R11 naman para sa rear. Meron itong sapat na dami ng laki ng fuel tank capacity na 13 liters. Kaya kahit ma-format mamahalin ay pwede mo rin namang magamit ang motor na ito sa malalayong biyahe. Lalo pat kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 45 kilometro na layo. Itong motor na mula sa Vespa, ang best option ng maraming rider na nakatira sa syudad. Hindi pong naghahanap ng mas babagay sa kanilang personalidad. Medyo maporma at agaw pansin lalo pat nagkakahalaga ito ng 160,000 pesos. Pagdating sa dimensyon, may seating height ito na 78.5 cm at kayang upuan ng hanggang sa 5'3" ang height. May kabuang timbang din ito na 120 kg at sulit na rin sa pangmatagalan. TVS Rocks 125. Ang nakababatang estilo at agresibong disenyo nito na sinamahan ng isang pino at malakas na makina na naghahatid ng masaganang dynamic sa bawat hataw at arangkada ay ginagawa ng TVS Rocks 125 na isang kapaki-pakinabang na klase ng commuter bikes sulit na bilhin para magamit sa pang-araw-araw na sinamahan ng pagka-practical na klase. Dito sa Pilipinas, ang two-wheeler bike na ito ay ginawang available sa isang standard na variant lamang na nagre-retail sa halagang 59,900 pesos. Kasama sa mga karaniwang features ng commuter bike na ito ay ang mga paunahing gamit gaya ng halogen headlamp at tail lamp na kinakailangan natin sa madidilim na visibility.
At ang isang analog gauge na nagbibigay ng readout habang nakasakay ka sa isang simpleng motorsiklo na may underbonus segment. Ang TVS Rox ay ang isa sa mga paunahing modelo mula sa Indian Aviation na may sulit at affordable price tag. Meron itong matitibay na suspensions at chassis na kinakailangan ng isang motorsiklo para mas maging balanse at maayos ang pagmamaneho lalo na sa malulubak na kondisyon. Ginamitan ng telescopic fork suspension sa harap at monotube shock absorber with coil spring na may sub-tank na kasama naman sa rear suspension nito. Mayroon din itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran gulong para sa maximum at matibay na kapit sa oras na panahon ng mga momentum ng pagpipreno. Kasama ang dalawang gulong na may kabuuang sukat na 17 pulgada. Ang makina nitong motor ay gumagana sa pamamagitan ng 125cc displacement capacity nito na may kasamang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at compression ratio na 9.3:1. Nakadikit ito sa isang semi-automatic type transmission na nagbibigay ng maximum output dito ng 9.8 horsepower at 9.8 Nm of torque. Ang nagagawang bilis nitong motorsiklo ay umaabot ng 105 km/h at may katipiran din sa fuel dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro at may fuel tank capacity na 4 liters. Meron itong ground clearance size na 15 cm at nagkakahalaga sa bansa ng 59,900 pesos. Yamaha Mio Gear. Isa sa pinakamabentang Mio scooter ng Yamaha sa bansa ay ang Mio Gear. Ay isa rin sa pinaka-affordable na scooter mula sa lineup ng Mio series ng Japanese brand. Ang Gear ay may maliit na capacity sa engine ngunit mas moderno ang features, kabilang sa pagkakaroon ng kumpletong package bilang isang maasang service o di naman kaya partner sa pagdi-deliver. Ilagyan ng Mio Gear ng USB port charger ready na mas magugustuhan ng marami kaysa sa ibang Mio scooter. Bukod pa dyan, nilagyan din itong motor ng maliit na bulsa at double hook kasama ang underseat na storage para sa ilang mga gamit. Pinapanatili ng Mio Gear ang pagiging reliable nito sa araw-araw na gamit. Dala ang pinakamalakas na makina na may 125cc engine displacement na may kasamang 4.2 liters fuel tank capacity na gumagawa ng 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng torque. Kapamamagitan ng automatic transmission nito ay nakagagawa ang motor ng bilis na umaabot ng 105 km/h. Kasama sa ilan pang features na magagamit mo sa Mio Gear ay ang slip-resistant wide footboard na kasyang malalaking gamit, mga LED type na headlamp at tail lamp na magbibigay daan sa maliwanag na paligid sa gabi. Na-equip na rin sa hazard lamp system. Nilagyan ito ng isang answer box system na kung saan nagpapadali sa pag-locate sa motor sa pamamagitan ng pagpindot sa buton na nasa susi. Tumitimbang ng 96 kg at may seating height na 75 cm. Ang parehong gulong ay naka-tubeless na rin at may 14 na pulgada ang sukat at kumukonsumo ng 45 km/L. Nagkakahalaga ngayon sa estimated price na 82,400 pesos lamang. Yamaha Mio Grabis. Walang duda na isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha ay itong Mio Grabis. Ay naging mas patok na sa panlasa ng marami mula nang ito'y ma-update noong year 2022 sa pinakabagong version nito. Ang dating kauna-unahang tumalo sa Honda Click ngayon ay nagkaroon ng pinakabagong anyo at disenyo. Meron itong na-redesign na front face kasamang makabagong style ng headlamp na may DRL na may kaunting ambient blue lighting. Isa sa pinakamodernong scooter ng brand sa lineup ng Mio series at naglalaman ng mas maraming lakas at katipiran. Ito ay may dalang 125cc engine displacement na may kasamang air-cooled system, Blue-Core technology at B-belt automatic transmission na kayang gumawa ng 9.5 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Nagre-range sa kabuuang bilis na umaabot ng 110 km/h. Meron itong 4.2 liters na fuel tank at kumukonsumo ng 45 km/L. Kabilang sa pinagmamalaki nitong modelo ay ang pagiging mas compact nito kumpara sa ilang mga brand. Sa pagkakaroon ng stop and start system na magbibigay dito ng katipiran sa oras ng pansamantalang paghinto nito sa traffic. Pagkakaroon ng intelligent front face design na sinamahan ng mga LED lighting system
na magbibigay ng durable illumination at energy efficiency na may kasamang built-in hazard lamp, isang electric power socket for charging at digital instrument meter panel gauge na magbibigay ng accurate representation ng motorcycle data. Sinamahan pa ito ng mga comfort at convenient features gaya ng spacious front footboard at may kasamang isang console pocket at underseat storage. Nasa labas na rin ang lagayan ng fuel para mas accessible. Meron itong tubeless tires na may sukat na 12-inch sa harap at likod at nilagyan na makakapit na braking system. Isang hydraulic disc type sa front at rear mechanical drum brake type. Ang modelong ito ay may seating height na 78 cm at tumitimbang ng 102 kg. May estimated price na 92,900 pesos lamang. Kawasaki Brusky 125. Ang kalalabas lang na modelo ng Kawasaki sa bansayang Brusky 125 ang pinakabagong entry ng scooter na pinakilala sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng Kawasaki Motor Philippines sa Modenas, isang respetadong pangalan sa industriya ng motorsiklo sa Malaysia. Ang Modenas ay nakilala na nagpuproduce ng mga scooter na may mabababa sa 200cc ang displacement capacity. Binuo ng partnership na ito ang mga pandaigdigang pamantayan ng Kawasaki sa kahusayan ng pagmamanufacture ng Modenas na mga produktong motorsiklo na nagre-resulta sa isang scooter na angkop para sa mga praktikal na pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay. Kaya ang Brusky 125 ang isa sa mga napili ng brand para maging pambatong commuter sa hanay ng street bike scooter dito sa bansa. Nagbibigay ang Brusky 125 ng magandang performance at improved reliability na nanggagaling sa mismong manufacturer nito. Ngunit ang pamilyar na panlabas na disenyo ng estilo nito ay parang sa Honda Click 125. Ang nagpapagana sa commuter nito ay ang isang 125 cubic centimeter na displacement capacity with fuel-injected type na may kasamang single overhead camshaft engine at ipinari sa isang CVT type transmission na kayang gumawa ng 9.52 horsepower sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 10 Nm naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang Brusky 125 ay nakaposisyon bilang isang praktikal at maasahang pagpipilian para sa mga nangangailangan ng pang-araw-araw na scooter na hindi ganun kalakas sa fuel. Tumatakbo ito sa bilis na 105 km per hour habang kumukonsumo naman ng hanggang sa 40 to 45 km per liter. Meron itong fuel tank capacity na 5.1 liters na bagay lang din para magamit sa pagdi-deliver at long ride maging pati sa service. Ang two-wheeler na ito ay pinagsama-sama ang mahalagang features na pangunahing ginagamit ng marami sa loob ng kalsada, kabilang ang pagkakaroon nito ng twin LED headlamp na sa harap at signal lamp indicator. May kasamang rear combination para mas matugunan ang malinaw na biyahe sa oras ng gabi. Nilagyan din ito ng magagandang suspensions gaya ng naka-telescopic fork front suspension at swing arm naman sa rear suspension para sa dagdag na comfort kasama ang makakapit na braking system nito sa harap at likod na parehong naka-disc type na naklase. Ang 14 na pulgada ng mga gulong ng Brusky ay naka-tubeless na. May kakayahang panghawakan ng anumang klase o kondisyon ng kalsadang dadaanan. Nilagyan pa ng pangkaragdagang features para sa iba pang mga pangailangan sa pagsakay, kabilang ang analog gauge panel instrument nito para makuha at maintindihan ang mga impormasyon na ipinapakita ng motor. Kasamang pagkakaroon nito ng USB port charging system, mga bulsa na lagayan ng gamit at underseat storage para sa iba pang mga gamit. At sa pagpapabuti ng kaligtasan at seguridad, ang Brusky 125 ay mayroong shutter lock system, pass switch at side reflectors, habang nananatiling mas madaling paganahin sa pagkakaroon ng electric starting at kick starting. May kabuwang sukat ng seating height nito na 76 cm at tumitimbang itong motor ng 108 kg. Ang ground clearance nito ay nasa 12 cm at nagkakahalaga ang kabuwang presyo nito ng 70,161 pesos dito sa bansa. Yamaha Fatio 125. Ipinakilala kamakailan lang ng Yamaha ang pinakabagong miyembro ng Mio Scooter range sa anyo ng Fatio sa halagang 88,900 pesos lamang.
Ang bagong patio ay nagtatakda ng sarili bukod sa pang-entry level na hanay ng scooter ng Yamaha Motors. Salamat sa makabagong modelong ito na nagbigay ng pag-asa sa mga kababaihang magmaneho ng mga motorsiklong scooter na medyo class at oldish ang datingan at mas komportable sa karamihan. Mga premium na features at kahangahangang teknolohiya, yan ang may pagmamalaki sa iyo ng modelong ito. Idinisenyo upang ilabas ang pagiging natatanging kalidad sa bawat individual at pagiging matipid kung ikukumpara sa karamihan. Ang pinakabagong patio ng Yamaha ay idinisenyo din upang matugunan ng patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw at para may sakatuparan ang mas mabilis na paraan ng transportasyon sa panahon ng on-the-go na generation ngayon. Itong Yamaha patio ay pinapagana ng isang fuel-injected type na 124.8cc engine displacement na may kasamang single cylinder na gumagawa ng 8.3 horsepower at 6,500 rpm at 9.9 Nm ng torque naman sa kada 5,000 revolution per minute. Kapag isinama ang Blue Core technology na disenyo ng Yamaha, sa makina ay lumalabas ang totoong lakas nito. Kasama ang nilagay pang hybrid system, power treat sa engine nito na kung saan dagdag sa galing ng performance at katipiran sa fuel economy. Kaya naman ang average na bilis nitong motorsiklo ay umaabot din ng 105 km per hour at may fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Matipid-tipid na rin kumpara sa ilang mga model ng Mio scooter ng Yamaha sa bansa dahil sa kakaibang paggamit ng scooter na ito ng bagong hybrid capability power, tulong na gumagamit ng baterya sa loob ng 3 second sa matinding acceleration. Kasama sa iba pang amenity nitong modelo ay ang Y-Connect system, isang maintenance system recommendation na kung saan mamomonitor ng may-ari o rider kung magkakaroon nga ba ng malfunction itong motor o di naman kaya ang mga maintenance recommendation ay makikita dito sa sistemang ito. Kasama ang pagkakaroon ito ng smart key system, electric power socket na saksakan ng gadget at mga LED headlamp. Nilagyan din ng hazard lamp na built-in na rin. Maluwag na underseat na may 17.8 liters at may malaking fuel tank na rin na 5.1 liters. Nilagyan ng digital meter panel gauge na magbibigay sa modelong ito ng napaka-convenient na pakiramdam sa lahat ng makakagamit. Ang Mio Patio ay gumugulong sa mga tubeless na gulong nito na may kabuang sukat na 12 pulgada. Ito ay sinama ng front brake disc at drum brake type sa rear na may kasamang combination braking system na nagpapanatili ng magandang pagpipreno at nagpapaganda na rin sa bawat pagmamaneo. Ang disenyo nitong motor ay mala-retro, simpleng styling na disenyo na may makikitang Blue Core hybrid technology na nakadikit sa mismong body. Ang retro style na katangian sa panlabas ay nagbibigay ng isang atraksyon sa motor na ito para mas tangkilikin ng marami, mas piliin kumpara sa ibang modelo. Meron itong kabuang bigat na 95 kg at ground clearance size na 13.5 cm. May kasalukuyang presyo ito na 88,900 pesos. Sulit na rin naman para sa iyong pang-araw-araw na pagsakay. Ang Suzuki Bergman Street 125. Ang pagpasok ni Suzuki sa kategorya ng maxi scooter ng mga motorsiklo sa Pilipinas ay isa sa mga pinakaabot kayang opsyon para sa Pilipinong mamimili at naghanap ng budget-friendly na motor na maxi type category. Ang Suzuki Bergman Street ang isa sa mabibili mo ngayon. Mula sa makasaysayang pangalan ng Bergman, ang Bergman Street ay isang bagong maxi scooter mula sa Suzuki stable na may tagline na ang maxi scooter na kayang-kaya mo. Nasubukan na rin ng marami ang magandang pakiramdam habang nakasakay sa isang affordable na maxi scooter, ngunit isa lang masasabi ng karamihan ay napaka-komportable talaga. Ang Suzuki Bergman ay nilagyan ng 125 engine displacement na may kasamang 4-stroke single-cylinder, single overhead cam, 2 valves sa engine. Ito ay nagtatampok din ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na pagsakay sa loob ng syudad na may kasamang CVT automatic transmission type. Ang pagsakay ay walang kahirap-hirap at nangangailangan lamang ng isang simpleng pag-ikot ng throttle upang gumana. Nakagagawa ng lakas itong modelo ng 8.58 horsepower at 10.2 Nm ng torque.
Ang nagagawa nitong performance ay sapat para maibiyahe sa loob ng syudad o di naman kaya sa mga long ride. Ang air-cooled at fuel-injected type engine nito ay simple at sapat na mahusay para sa pang-araw-araw na gawain sa paligid ng lungsod, habang nananatiling malinis, ligtas ang emisyon at madaling patakbuhin. Ang tangke ng gasolina nito ay may lamang 5.6 liter at ang Suzuki Bergman ay matipid din sa konsumo, sapagkat kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 53.50 kilometro. Ang chassis nito ay gawa naman sa bakal na may kasamang telescopic fork sa front suspension at habang hydraulic type naman sa rear suspension. Habang ang stopping power ay dala ng disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran. Pinapanatili nito ang matibay at magandang kapit ng preno sa oras ng mga biglaang pagpipreno, sapagkat itong Bergman Street ay nilagyan din ng isang combination braking system na nagpapasabay ng harap at likurang preno nito sa oras ng mga pagpipreno para sa ligtas na paghinto, lalo na sa mga biglaang kondisyon. Ang mga gulong nito ay nakakast aluminum at may diameter na 12 inch, habang ang taas ng upuan ay nasa 780 mm. Nilagyan itong motor ng katamtamang dami ng mga features gaya ng USB port charging socket, mga bulsa at console pocket na may kasama pang underseat storage na lagayan ng gamit. Ang mga naka-LED type na mga ilaw nito sa harap at likod ay nagbibigay naman dito ng napaka-reliable na visibility sa madidilim na kondisyon, habang nananatiling payapang pakiramdam sa lapad ng upuan nito at sa simpleng pormahan nito. Kasamang naka-digital instrument meter panel gauge na magbibigay ng malinaw na impormasyon sa lahat ng kaganapan sa motor. Sinamahan din itong motor ng safety at security features gaya ng isang traction control, shutter lock for security, engine check warning para sa madaling pag-unawa kung ang makina ay nagkakaroon ng malfunction, at isang pass switch sa madaliang biyahe. Tumitimbang ito ng 110 kg at may taas ang ground clearance nito ng 16 cm. Nananatili pa rin sa kasalukuyang presyo na 83,400 pesos dito sa bansa. Honda Click 125. Ang Honda Click 125 version 3 ay ang pinakabagong pag-update muli ng Honda sa linya ng Click na motorsiklo nito dito sa bansa. Nakaretailing sa estimated price na 85,900 at ito ay kasalukuyang inaalok sa isang standard na variant sa Pilipinas na may 4 na mga pagpipilian sa kulay. Ang 2023 Honda Click 125 ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter liquid-cooled na makina na nagtatampok ng ESP Plus engine technology ng Honda, kasabay ng kanilang ACG starter at PGM-FI na teknolohiya sa gasolina upang makapaghatid ng mataas na performance at mas mataas na fuel efficiency na may mababang emisyon. Ang bagong Click 125 ay nilagyan din ng mga creature comfort tulad ng fast charging port sa console box at isang all-LED lighting system at may kasamang underseat compartment luggage room na 18 liters. Para sa kaligtasan ng Click 125 ay nilagyan ng combi braking system at malakas na brake force na nag-aalok ng pangkaragdagang kaligtasan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng buo o agarang pagpepreno. Ang modelong ito ay binansagan ding game changer dahil sa mga sitwasyon na kung saan itong Honda Click 125 ay lubos na mapapakinabangan ng marami sa pagde-deliver, service sa pang-araw-araw, pamamasyal at gamit sa long ride ng ilan nating mga kababayan. Dahil sa mga nilalaman na lubos na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino, kaya tuloy isa ito sa first choice motorcycle dito sa bansa. At sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ang 85,900 hanggang sa pinakamataas pa